issue po ng korupsyon ang problemang kinakaharap ni Sara Duterte bilang Vice President ng ating bansa. Yan ang nakapaloob dun sa Article of Impeachment na tatalakayin ngayong 20 Congress. Korupsyon po, malinaw yan. Lagayan ng 50,000 each sa loob ng 9 months sa mga Yosek-Asik Director ng Department of Education noong kanyang panahon. Confidential at intelligence pan ang pinag-uusapan. Mga nakakalulang perang di umano'y na deposito sa bangko ng mga Duterte kasama ang Vice President sa mga aligasyon. Kung iyong titingnan po yung Article of Impeachment, ang titindi po ng kaso at ebidensyang ihaharap ng prosecution. Madalit sabi, in general, graft in corruption, pang-aabuso umano ng abuso umano ang pangalawang Pangulo sa kanyang posisyon. At dahil diyan, tama ba na ipagtanggol ito ng mga Duterte senador noong Duterte 7 o pwedeng madagdagan pa? Tama ba na ang korupsyon sa isang opisina ng pamahalaan ay ipagtanggol ng mga senador-elect at senador-judge? Hindi ba dapat ang Senado ay maging bahagi ng tutuligsa at magsasabing mali ang graft in corruption sa mga impeachable official? Hindi lang Office of the Vice President. Kasi ang Senado or senador-judge, sila po ang merong karapatan na magdesisyon kung makikita nila ang mga ebidensya at testigo tungkol sa graft in corruption sa pamahalaan. Dahil yan ang trabaho ng Senador Judge. Huwag konsintihin sa halip papanagutin ang mga impeachable official na nasasangkot sa graft in corruption. Yun po yun eh. Hindi trabaho ng senador ipagtanggol ang corrupt government official. Hindi trabaho ng senador na ang mga impeachable official na lumalabag sa batas ay ipagtanggol. Kaya mahalaga tingnan ang ebidensya at pag nakita ang mga ebidensya at testigo na merong pang-aabuso ang isang impeachable official, dapat i-impeach, tanggalin sa posisyon para hindi pamarisan ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Yun po ang ating inaasahan. Ngayon, kung sakali na itong mga senador judge ay magbulag-bulagan at magbingi-bingihan sa ebidensya dahil sila ay maka-Duterte, dahil sila ay Duterte 7, dahil sila ay walang pakialam sa ebidensya, dahil sila ay may utang na loob at kung ano man ang dahilan, bakit nila isinasalba itong pangalawang Pangulo na siyang isasalang sa trial, yan po'y isang malaking pagkakamali sa kailang sinumpaang tungkulin na susunod sa alituntunin ng saligang batas. Ang sinasabi ng batas, labanan ang korupsyon. Huwag kukonsintihin ang korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Kaya nga ibinigay sa kanila bilang constitutional duty, try and decide. After trial nga po sa mga impeachable official. So kung itong 7 senador na maka-Duterte na pinangalanan na Senador Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, Marcoleta, Amy Marcos, tapos yung magkapatid na Villar. Huwag naman sana kung sila ay magbibingi-bingihan at magiging inosente sa mga ebidensya dahil sila ay maka-Duterte, yan po ay taliwas sa kailang tungkulin ginagampanan, taliwas sa kailang sinumpang tungkulin, at maituturing din ng pagkusinte sa pang-aabuso at corrupt government official pag sila'y kumampi at hindi tumingin sa ebidensya. Yan po yung aking opinion. Hindi ko sinasabing gagawin nila yon. Hindi ko sinasabing yan ang kanilang desisyon. Ang aking sinasabi ay base sa kung ano ang mangyayari at pag ginawa nila yon ay lalabag yan sa kanilang sinumpaan. At posible na pagkonsente sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Sayang
ang senador pagka ganun. Dapat ang senador ay titingin sa ebidensya. Kaya nga magkakaroon ng trial, bibigyan ng pagkakataon ang Defense Council, bibigyan ng pagkakataon ng lahat ng sektor, tapos saka sila magde-decide. Pero kung magiging bulag at bingi sa lahat ng ebidensya dahil mayroong kinakampihan, iyan ay pagkonsente sa maling gawain ng isang public official. Yan ang aking opinion dyan po sa isyong ito. Kaya sana ay maging maingat. Sana mag-isip ng 10 beses hanggang 100 beses ang mga senador kung ano ang kailan dapat gawin. Pabor ba sa bayan? Pabor sa nakakaraming Pilipino? O papabor lang sa kailang kinakampihan? O political party? O pinagkakautangan ng loob? Mahirap po yan. Pag sinabing taong bayan, lahat yan taong bayan. Pro o anti-impeachment, pro o anti-Marcos, pro o anti-Duterte, lahat yan mamamayang Pilipino. Pero mananaig at dapat mangibabaw ang katotohanan, hindi dapat ang kampihan dito sa kaabang-abang at aabangan talaga ng mamamayang Pilipino at ng international community dahil first time ito na ang Vice President, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan, ay na-impeach sa Kongreso at itatrial sa Senado para malaman kung totoo o hindi ang mga aligasyon ng pang-aabuso sa kapangyarihan, sa pera at kapangyarihang pansamantala na ipinagkaloob ng pamahalaan ng ito'y ihalal ng pangalawang Pangulo ng Bansa noong 2022 Vice at Presidential Election. Ayun po yun eh. Okay? So, aabangan natin. Magka-interest po tayo, huwag nating ibaliwala ito. Kaya mga senador judges, kayo ay huhusgahan, kayo ay babantayan, kayo ay aaraling mabuti ng mga Pilipino. Pag nagkamali kayo, huhusgahan kayo ng mga Pilipino. Kung tama ang inyong gagawin, kakampihan kayo ng mga Pilipino. Pero kung ang inyong desisyon ay naaayon sa ebidensya, walang problema dyan. Pero pag ang desisyon nyo ay naaayon lang dahil sa pagkakaibigan, pagbibigay ng utang na loob, walang kakunta-kwentang prinsipyo at desisyon yan. Yan po ang magiging problema ng mga senador, judges. Nagsenador kayo, ay di under pressure kayo ngayon. Gusto nyo ng mataas na posisyon at pinagkaloob sa inyo ng taong bayan, pero may pananagutan at obligasyon sa batas, abay di gawin nyo ang trabaho nyo. Kung napipressure ko nyo ngayon, hindi namin kasalanan yan. Dahil kayo'y nag-apply na senador, ginawa kayong senador, so trabaho nyo, gawin nyo. Ngayon, kung kayo po ay hindi mag-aaral at ibabaliwala nyo ang inyong mga obligasyon at sumabit kayo, kayo ay uusigin at kayo ay may pananagutan. At ang konsensya, hindi kayo patutulugin kung kayo kung aabot dyan sa ganyang sitwasyon. Please like and share, subscribe and follow kung hindi pa.